Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pahayag ni Speaker Martin Romualdez na sabi niya, "People trust us." Mga tao daw nagtitiwala sa kanila o sa kanya, sa kanilang partido, yung Lakas CMD. Sa balita ng Inquirer.net, ito yung article, Romualdez tells Lakas CMD bets. People trust us, but don't be complacent. Huwag mag-relax, sabi niya. House Speaker Martin Romualdez urged on Friday his party mates in Lakas CMD not to be complacent and prove they are worthy of votes, even if voters already trust them. Romualdez, in his speech during a meeting with fellow candidates from Lakas CMD in Tacloban City, said that the party's growing membership shows that people trust their party. This, Romualdez said, should prompt party members to continue the good things they were doing. Ano ba yung good things? Yung akap siguro. Ito ang kanyang statement. Napakalawak ang ating hanay. May Lakas CMD na handang maglingkod. Iisa lang ang layunin natin, ang ituloy ang magandang nasimulan para sa ating mga kababayan. Yan ang kanyang speech sa campaign, kick-off ng campaign period sa Leyte. Yan ay patunay ng tiwala ng taong bayan sa Lakas CMD. Pero hindi ito dahilan para maging kampante. Mas lalo nating dapat patunayan na karapat-dapat tayo sa tiwalang ibinibigay. Wow! Galing! Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng boto, nasusukat yan sa kalidad ng ating paglilingkod pagkatapos ng halalan. Panalo man o hindi, tuloy ang serbisyo. Wow, palakpakan naman natin ang ating speaker. Ano pa? Ito pa, diagtag niya. Romualdez also appealed for a clean and honest election while promising that he would continue working for the good of Leyte. Sa lahat ng kasama nating kandidato sa Lakas CMD, mga kapartido, kaalyado at kaisa sa serbisyo, panahon na para muling ipakita sa taong bayan ang klase ng lideratong tapat, subok at may puso. Tuloy ang ating serbisyo. May God bless our campaign. Yun po. So, pinagtitiwalaan daw sila ng taong bayan. Ano naman ang masasabi nyo? Gaano kalaki yung tiwala? Okay. Speaking of tiwala, I don't know kung nakarating na ba kay Speaker Martin Romualdez yung resulta ng Publicus Asia Survey March 15 to 20. I don't know kung alam niya na yung kanyang trust rating at saka yung distrust rating. Napakababa po sa top 5 government officials. Si Speaker Martin Romualdez ang may pinakamababang trust rating. Ang kanya is only 10%. Bumaba ng 3% mula nung fourth quarter
noong 2024, naka 13% siya noong December, ngayong March 10% na lang. Ang distrust rating niya, 61% of the respondents sabi na wala silang tiwala kay Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang pinsan, ang Pangulong Marcos Jr., ganon din. Sumadsad, lumagapak ang kanyang trust rating noong December of 2024, 23% ang nagtitiwala sa Pangulo. Ngayon, sa bagong survey ng Publicos Asia, 14% na lang ang nagtitiwala sa Pangulo, samantalang ang hindi nagtitiwala, distrust, is 63%. So makita mo, negative ang net trust rating nilang magpinsan, negative. Si Speaker Martin Romualdez, negative negative 51%. Samantalang si PBBM is negative 49%. So, ano yung sinasabi nilang nagtitiwala ang tao? Pwede siguro, yung 10% nagtitiwala. Kaya lang, paano naman yung 61% na hindi nagtitiwala? Okay, magbasa tayo sa mga comments. FB Pamor, sabi niya, Congressman Romualdez, you are joking. Those who trust you today only trust the money that you gave. Because after all, it is not your own money, but it is people's money. But on election day, the final judgment will then be given to the right candidates that truly look after the people's welfare. Sino pa? Tom Mascareñas, kilala ko ito. Mga traidor, sabi niya. Rod M. Jr., you must be in the cloud Cocoland, Romualdez. Henry Chavez, only the congressmen like you trust each other because of the taxpayers' money that you're spending like your own, but surely people of this country don't trust you anymore. Anyway, kanya-kanyang perspective. Ayan marami daw nagtitiwala kay Speaker Martin Romualdez. Tingnan natin pagdating ng eleksyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos.